Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Jos Santos, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa larangan ng medisina. At ngayon ay bibigyan natin ng masusing pagsusuri ang isang napakahalagang paksa, ang malalim na kaalaman tungkol sa magnesium, kasama na rin ang calcium at iba pang mga micronutrients na pundasyon ng ating kalusugan. Marahil ay marami sa inyo ang nakapanood ng napakahabang diskusyon tungkol sa papel ng magnesium sa ating utak. Ang maiyon ay tunay na isang minahan ng gintong kaalaman, subalit aminin natin, isang malaking hamon ang umupo at manot ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 oras o higit pa. Madalas, ang mga impormasyong napakinggan sa simula ay unti-unti nang nawawala sa isipan pagdating sa dulo. Bagamat napakaganda nga kaalaman, sadyang mahirap itong tandaan lahat. Kaya naman sa araw na ito, hayaan ninyong ako ang magsilbing inyong personal na gabay upang salain, burin, at bigyang diin ang mga pinakamahalaga at pinakabuot na kaisipan mula sa masalimuot na paksang ito. Sama-sama nating bubuksan ang isang kamangha-manghang kwento ng kalikasan. Bakit nga ba ang ating mga buto ay gawa sa calcium at hindi sa matibay na bakal o sa mamahaling ginto? Pagkatapos, hihimayin natin ng masinsinan ang konsepto ng Golden Triangle na binubuo ng calcium, magnesium, at vitamin D. Sa tatsulok na ito, ang ating pangunahing bida, ang bituin ngang palabas, ay walang iba kundi ang magnesium, isang tahimik ngunit kailangang tagapagtanggol ng ating utak. Upang mas maging malinaw at madaling matandaan ang lahat, gagamit ako nga simpleng analohiya at mga halimbawang malapit sa ating kulturang Pilipino. Tiyakin ninyong tututukan ninyo ito mula simula hanggang sa kahuli-hulihang salita upang lubos na maunawaan at magamit ang mga kaalamang ito ng tama at epektibo para sa inyong kalusugan. Upang lubos nating maunawaan ang malalim na kahalagahan ng calcium at magnesium, simulan natin sa isang napakagandang tanong na sumasalamin sa karunungan ng kalikasan. Bakit sa lahat ng elemento, pinili ang evolusyon ang calcium upang maging pundasyon ng ating mga buto at hindi ang bakal, tanso, o ginto? Ang kasagutan ay nakasalalay sa ilang kamangha-manghang kadahilanan. Una, pagdating sa tibay at katatagan. Marami sa atin ang agad na isipin na mas matigas at mas matibay ang bakal kaysa sa calcium, ngunit dito po nakakamali ang karamihan. Ang calcium, sa kanyang anyong ginagamit sa buto, hydroxyapatite, ay may natatanging kombinasyon ng tibay at kakayahang umangkop o flexibility. Ito ay 4 hanggang 5 beses na mas matibay kaysa sa bakal kung pag-usapan ang resistensya sa pagkabali habang pinapanatili ang kaunting pagkaelastiko. Ang kalikasan, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay laging pinipili ang pinakamabisa at pinaka-episyenteng solusyon. Pangalawa, at mas interesante, ay ang kasaysayan ng evolusyon. Daan-daang milyong taon na ang nakalipas, ang malawak na karagatan ang naging duyan ng buhay sa mundo. Sa mga panahong iyon, ang tubig dagat ay may napakababang konsentrasyon ng calcium, kaya't ang napinakaunang anyo ng buhay ay malalambot at walang anumang uri ng kalansay. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa pagdami ng oxygen na galing sa mga sinaunang halaman at sa unti-unting pagkatunaw ng mga batong mayaman sa calcium at magnesium, nagsimulang tumaas ang level ng mga mineral na ito sa karagatan. May isang nakatuwang katotohanan, noong una, ang calcium ay isa lamang basura o waste product ng mga selula. Matapos ang kanilang metabolic process, inilalabas lamang ng mga sinaunang selula ang sobrang calcium dahil ito ay nakakalason sa loop nila. Ngunit ang evolusyon ay maparaan. Ang mga organismo ay natutong gamitin ang basurang ito. Sa halip na itapon, sinimulan nilang imbak ito sa labas ng kanilang mga selula, na unti-unting bumuo ng isang matigas na balangkas. Ang balangkas na ito ay nagbigay sa kanila ng proteksyon, nagpatigas sa kanilang katawan, at nagpahintulot sa kanila na kumilos ng mas mabilis. Mula doon, isinilang ang calcium-based skeleton. Tunay na kahanga-hanga, hindi po ba? Ipinapakita ngang kwentong ito na ang calcium ang pundasyon, ang manggablokeng ating buhay. Ngunit para maging isang matatag na gusali, ang nablokeng ito ay hindi maring mag-isa. Dito na pumapasok sa eksena ang makapangyarihang Golden Triangle. Paulit-ulit kong idinidiin ang hindi mapaghihiwalay at simbiotikong ugnayan ng calcium, magnesium, at vitamin D. Unahin nating himayin ang tambalang calcium at magnesium. Madalas kong inihahalintulad ang dalawang ito sa isang mag-asawa, isang analogiyang napakadaling tandaan. Ang calcium ang siyang kumakatawan sa asawang lalaki malakas, kailangan sa istruktura, ngunit kung minsan ay medyo magulo at kailangan ng gabay. Ang magnesium naman ang siyang kumakatawan sa matalino at masinop na asawang babae. Ang asawang magnesium na ito ay may dalawang napakahalagang tungkulin sa kanilang pagsasama. Ang unang tungkulin niya ay bilang isang masipak na tagabuhat at dispatcher. Kapag pumasok na ang calcium sa ating dugo mula sa ating kinain,
Ang magnesium ang nagsisigurong may hahatid ito sa matamang destinasyon pangunahin na sa ating mga buto at ngipin. Ito ang nagsisilbing GPS at delivery service para sa calcium. At kapag nakita ngang magnesium na may sobrang calcium na pagalagala o naipon sa mga lugar na hindi naman dapat, tulad ng ating mga ugat o malalambot na tissue, ang magnesium din ang magalang na magsasabi, "Teka muna, hindi ka dapat dito," at siya ang tutulong upang mailabas ito ng maayos sa ating katawan. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kung tayo ay puro calcium lamang ang iniinom at kulang na kulang pala sa magnesium. Para kang nagpapasok ng napakaraming materyales sa isang construction site na walang foreman at walang mga trabahador. Ang calcium ay maglalakbay kung saan-saan ng walang direksyon. Ito ay mamumuo sa mga pader ng ating mga ugat, na magiging sanhi ng atherosclerosis o paninigas ng ugat. Ito ay maipon sa ating mga kasukasuan, na magdudulot ng masakit na pamamaga. At sa ating mga bato, ito ay magiging kidney stones. Ito po ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko sa aking practice, ang bulak na pakinom ng calcium supplements nang hindi isinasaalang-alang ang katambal nitong si magnesium. Ang pangalawang kritikal na tungkulin ng asawang magnesium ay ang pagiging bantay pinto ng ating nga selula. Sa bawat selula ng ating katawan, mayroong nga calcium channels o nga pinto na daanan ng calcium. Ang magnesium ay ang natural na guwardiya na nakatayo sa mga pintong ito. Pinapanatili niyang bahagyang nakasara ang mga ito at pinapapasok lamang ang tamang-tamang dami ng calcium kapag kinakailangan. Ngunit kung tayo ay may kakulangan sa magnesium, ang guwardiya ay nawawala sa kanyang pwesto. Ang nga pinto ay magbubukas ng maluwag, at ang calcium ay dadagsa sa loob ng selula na parang isang hukbo nga mananakop. Ang tawag dito ay calcium overload, at ito ay lubhang mapanira. Ang sobrang calcium sa loob ng selula ay nagdudulot ng sobrang excitement o pagkastimulate dito, na nagre-resulta sa pulikat, at sa katagalan, sa pagkasira at pagkamatay mismong selula. Ang prosesong ito ay isa sa mga pangunahing mekanismo sa likod ng mabilis na pagtanda. Ngayon, silipin naman natin ang relasyon ng calcium at vitamin D. Ito naman ay may hahalintulad sa magkapatid, kung saan si vitamin D ang nakatatandang kapatid na laging umaalalay sa bunsong si calcium. Si vitamin D ang nagbubukas ng pinto sa ating bituka upang masipsip ng mayos ang calcium mula sa ating pagkain. Siya rin ang nagbabantay na ang calcium ay may lalagay ng tama sa mga buto. Ito ay alam na ngang marami. Subalit, ang pinakamadalas na nakakaligtaan at marahil ang pinakamahalagang ugnayan sa lahat ay ang tambalan ng magnesium at vitamin D, ang matalik na magkaibigan. Ito ang missing link sa palaisipan ng marami. Isipin ninyo ito. Kapag nakakuha tayo na vitamin D mula sa araw o sa supplements, ito ay nasa isang inaktive o tulog na anyo. Hindi pa ito magagamit na katawan. Kailangan muna nitong maglakbay papunta sa atay, at pagkatapos ay sa bato, upang sumailalim sa dalawang prosesong pagbabago para maging active form o ang anyong gising na. At alam niyo ba kung ano ang kailangan sa bawat hakbang ng prosesong iyon? Mga enzyme. At ang lahat ng mga enzyme na ito ay magnesium dependent. Ibig sabihin, para silang na high-tech na makina na hindi gagana kung hindi isasaksak sa kuryente, at ang magnesium ang nagsisilbing kuryente. Kung walang sapat na magnesium, kahit na bumaha pa ang vitamin D sa inyong katawan, mananatili itong tulok at walang silbi. Para kang may isang napakagandang kotse vitamin D pero wala kang susi, magnesium, para ito ay mapaandar. Mas malala pa, ang sobrang inactive vitamin D na hindi nagagamit ay maaring maging sanhi ng problema. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong umiinom ng calcium at vitamin D araw-araw sa loob maraming taon ngunit mahina pa rin ang buto. Ang susi ay nasa kanilang matalik na kaibigan, si magnesium. At huwag po kayong basta-basta maniniwala na dahil normal ang resulta ng inyong magnesium sa isang simpleng blood test ay sapat na ito. Ipinaliwanag ko na kanina at ulitin ko. Halos 1% lamang ng kabuuang magnesium sa ating katawan ang nasa dugo. Ang malaking 99% ay nakatago sa ating mga buto, kalamnan, at mga selula. Ang katawan ay gagawin ang lahat upang mapanatiling normal ang 1% na iyon sa dugo, kahit na mga hulugan pa itong pagnakaw mula sa reserba sa ating mga buto. Matapos nating may tatag ang kahalagahan ng buong Golden Triangle, bigyan na natin ng pansin ang ating bida, ang espesyal na papel ng magnesium sa ating utak. Ito ay isang paksang napakalawak at napakahalaga. Una, ang magnesium ay isang tagapagtanggol laban sa lason at isang ekspertong tagapag-ayos. Ang ating utak ang sentro ng ating pagkatao. Ito ang ating central command. Kaya naman, ito ay binabantayan ng mahigpit. Ang magnesium ay isa sa mapangunahing bantay.
Ito ay isang malakas na antioksidan na tumutulong linisin ang mga basura tulad ng free radicals at nilalabanan nito ang chronic inflammation o pamamaga sa utak, dalawang pangunahing salarin sa mga sakit tulad ng Alzheimer's at Parkinson's. Pagkatapos ang isang pinsala sa ulo o isang stroke, ang utak ay gumagamit ang napakaraming magnesium sa proseso ang pag-ayos. Sa mga bahagi ang utak na napinsala, kapansin-pansin ang biglang pagbabangang level ng magnesium habang tumataas naman ang calcium, na nagpapalala sa pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pasyenteng na stroke na sinusuportahan ngang sapat na magnesium ay nagpapakita ngang mas mabilis at mas magandang pagaling. Pangalawa, ang magnesium ay ang hepe eng planta eng enerhiya eng utak. Nakararanas ba kayong tinatawag na brain fog o yung pakiramdam na parang maulap ang isip, hirap mag-focus, madaling mapagod sa pag-isip, o laging inaantok sa kalagitnaan ng araw? Malaki ang posibilidad na ang plantang enerhiya mitokondria sa inyong mga selula sa utak ay kinukulang ng panggatong. Ang magnesium ay kritikal sa paglikang ATP, ang molekulang enerhiya na ginagamit ng bawat selula sa ating katawan. Kung walang sapat na magnesium, hindi makakalihang sapat na enerhiya ang utak. Magugutom ito, at mararamdaman natin ito bilang pagkapagod sa pag-isip at kawalan ng fokus. Pangatlo, at ito ay napakaganda, ang magnesium ay ang konduktor ng orkestra ng ating nervous system. Ang ating utak ay gumagamit ng mga kemikal na tinatawag na neurotransmitters para mag-usap-usap ang nga selula. Ang magnesium ang nagsisilbing konduktor na tinitiyak na ang lahat ng musikero neurotransmitters sa orkestra ay tumutuktok ng may armonya at nasa tamang tiempo. Kapag kulang ang konduktor, ang orkestra ay makakagulo. Ang isang resulta nito ay migrena. Ang kakulangan sa magnesium ay nagdudulot ng kaguluhan sa serotonin, na nagiging sanhi ng biglaang pag-impis at pag-umbok ng daluyan ng dugo sa utak, na siyang nagdudulot ng pumupulsong sakit. Isa pang resulta ay ang pagkabalisa at insomnia. Ang magnesium ay mahalaga sa paggawa at paggana ng GABA, ang ating pampakalmang neurotransmitter. Ito ang preno ang ating utak. Kung kulang sa magnesium, para tayong nagmamanehong kotse na walang preno, laging naka-accelerate, laging tensyonado, at hindi mapakali, na siyang dahilan ng pagkabalisa sa araw at hirap sa pagtulog sa gabi. Dahil sa lahat ng ito, paano natin malalaman kung tayo ay kulang sa magnesium? Gaya ngang nabanggit ko, hindi masyadong maasahan ang blood test. Ang pinakamagandang paraan ay ang pakinggan ang sarili nating katawan. Ito ang wabulong ng katawan na nagsasabing kailangan nito ng magnesium. Madalas napulikat oleh cramps, lalo na sa gabi. Pangingining ng talukap ng mata o maliliit na kalamnan, madalas na pananakit ng ulo o migraine. Pakiramdam ng pagkabalisa, pagiging irritable, o nerbiyos. Hirap makatulog o hindi mahimbing ang tulog, mabilis at hindi regular na tibok ng puso, palpitations, at hindi may paliwanag na pagkapagod. Kung nakakaranas kayo ang ilan sa mga ito, malaki ang tsansa na kayo ay may kakulangan sa magnesium. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Ang solusyon ay simple at practical. Una, magsimula sa ating pagkain. Pagyamanin ang ating mapakain na likas na sagana sa magnesium. Sa Pilipinas, napakapalat natin. Mayroon tayong mga madahong gulay tulad ng malunggay, kangkong, at pechay. Sagana rin dito ang mga buto tulad ng buto ng kalabasa, linga, at mani. Ang mga saging, lalo na ang saba, at ang abukado ay mahusay na pinakukunan din. At para sa mga mahilig sa tsokolate, ang dark chocolate o table ay mayaman din sa magnesium. Gawing bahagi ng pangaraw-araw na dieta ang mga pagkain ito. Pangalawa, isaalang-alang ang maingat na pag-inom ng supplement. Para sa marami, lalo na sa mga may edad na o sa mga taong laging stress, maaring hindi na sapat ang nakukuha mula sa pagkain lamang. Kung magsusupplement, hanapin ang isang formula na may balanseng kombinasyon ng Golden Triangle calcium, magnesium, at vitamin D3. Mas maganda kung may kasama pang vitamin K2. At pangatlo, ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang matutong makinig sa sariling katawan. Huwag balewalain ang mga simpleng sintomas. Ang na ito ay mensahe. Ang katawan natin ay nagsasabi kung ano ang kailangan nito. Kailangan lang nating matutong makinig. Sa pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang ilang mahahalagang aral. Tandaan, piniling ang kalikasan ang calcium bilang pundasyon, ngunit ang pundasyong iyon ay magiging marupok kung walang suporta ng magnesium at vitamin D. Ang pag-inom eng calcium na walang sapat na magnesium ay tulad eng pagtatayo eng pader na walang semento mapanganib at walang silbi. Ang magnesium ay ang tagapagtanggol, ang planta ang enerhiya, at ang konduktor ng orkestra ng ating utak. Ito ang susi sa pagkakaroon ng matalas na isipan, mahimbing na tulog, at payapang pakiramdam. Huwag lamang nating gawing kaalaman ang nga napag-usapan natin.
Isabuhay natin ito. Kumilos tayo simula ngayon upang maging pinakamahusay na doktor para sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ang kalusugan ang ating pinakamahalagang yaman. Alagaan natin ito araw-araw. Bilang isang hamon, simula ngayong linggo, subukan ninyong magdagdag isang uringang madahong gulay sa inyong bawat tanghalian at hapunan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Kung nakita ninyong mahalaga at nakatulong ang ating talakayan ngayon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa masusunod pa nating mga payong pangkalusugan. I-like at i-share din po natin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungang Pilipino na alagaan ang kanilang kalusugan. Mag-iwan din po ang komento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan. Salamat po.